And can we turn on the lights? Napakabuti po ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. Pumalakpak yung masasabing nilalamig siya ngayong araw na to. Amen. Yan. Pumalakpak din sa sabing nilalamig ako pero may kayakap ako. Si Holy Spirit ang sinasabi ko. Amen. Wala nang iba. Yan. Welcome po. Yan. Welcome po sa bawat isa. You can all sit down. It's a very wonderful and medyo maulang Sunday. Binungad tayo ng ulan ngayong umaga. Diba? It's the first Sunday of December. Pasko na, di ba? Yun. Sino nag-expect na siya ay magpapapila? Nasa kamay na-expect na siya ay magpapapila ngayong Pasko. Magpapapila. It's better to give than to receive. Ako lang ang pagpapalain ng Lord. Ay di ka syempre, kung magpapapila ka, buhos-buhos ang pagpapala sa iyo ng Lord. O, taas ang kamay na-expect siya ay magpapapila ngayong Pasko. Amen. Yan, di ba? Taas ang kamay. Ibig sabihin, pagpapalain kayo lubos-lubos, kakaibang milagro, financially ang ibibigay sa inyo ng Lord. Uli ko to, taas ang kamay na magpapapila ngayong Pasko. Oh, amen. Yan. Taas ang kamay, uwa pa picture habang nakataas ang kamay. Taas ang kamay, magpapapila ngayong Pasko. Amen. Si Kai, si Tita Jopen, si Dom, si Chrissy. Pastora Christine, papila naman ikaw. Grabe. Walang JA1 people ang madamot. Amen. I believe ang JA1, sila pa ay giver. Kasi kaya sila nagbibigay, nauuna ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Di ba? Nakakalungkot, hindi naman sa pagano may nakikilala ko, ibang Kristiyano, ibang pastors pa nga. Sila pa yung yung hindi giver. Sila pa yung nag-expect, libre mo naman ako, kala ko ililibre mo ako. Hindi ganun. Bilang Kristiyano, ikaw dapat ang nagbibigay. Amen. Ikaw dapat ang nagpapala sa maraming tao. Amen. Halimbawa, nanalo ka sa raffle na 1,000. Diba ang sarap? Wala pang isang araw, ubos na yan. Pero pag ang puso mo, Lord, gusto kong magpapila ngayong Pasko. Gusto kong magbigay ngayong Pasko. Naririnig yun ng Lord, di ba? Pag narinig yun ng Lord, ay pagpapalain ito. Magbubukas ako ng kakaibang milagro. Magbubukas ako ng mga pintuan sa kalangitan upang pagpalain ang taong ito. At dahil doon, nasa puso mo, ikaw ay pagpapalain ng Lord. Amen. Pumalapak naman. Come on. Sabihin mo sa katabi mo, it's napakaganda o napakagwapo mo ngayon. Come on. Ngayong araw lang. Ngayong araw lang. Araw-araw. Diba? Araw-araw. Araw-araw. Welcome po. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Ang mga nanonood online, welcome po. Ako po si Pastor Finny Plata. Ako po ang senior pastor dito sa church na ito. Wala na po kayong choice kundi ako. Don't forget to like, share, and subscribe. Naka-live ba tayo? Hindi pala po tayo naka-live kasi may problema ang PLDT. Kasi nabasa po ang linya. So, sa mga nanonood online, sa YouTube, sa replay, i-share nyo po ang video na ito. Malay nyo, magka-jowa kayo. Okay. Bago po tayo mag-start again, ang ating theme ay Deklarasyong Supernatural. Deklarasyong supernatural. Sabihin nga po natin, deklarasyong supernatural. Diba, ano nga ang theme natin sa ating ikawalong taon sa 2024? Supernatural. Ito yung tema natin this whole year. At alam ko po, kakaiba, supernatural ang mga naranasan natin ngayong taon. Amen. Sobrang supernatural. Ang daming naligtas, ang daming napalaya, ang daming na-deliverance, ang daming pinagpala, ang daming relasyon ang naayos, ang daming relasyon ang inaayos. Talagang supernatural ang ginagawa ng Lord ngayong taon. Amen. Sobrang supernatural. And that is what the work of God para sa ating buhay. And nagdeklara tayo since January ng supernatural. And bago matapos ang taon, gusto natin yung supernatural ay hindi lamang ngayong 2024. Gusto natin ay panghabang buhay. Kaya sa loob ngayong December, this whole December, we would declare
supernatural things na gusto nating mag-manifest sa ating buhay. Kanino po iyon? Ulitin ko, kanino iyon? And before we continue, let's all stand up and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And our 10 culture, let's declare also. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Sige po, pwede na po kayong maupo. Meron po bang first time sa kauna-una ng pagkakataon na imbita sa ating gawain ngayong Sunday? Pwede po bang itaas ang kamay? Taas ang kamay? May pakain po kami sa inyo. Taas po ang kamay. Yeah, welcome po. Welcome po. Palakpakan naman natin na Lord sa buhay ng bawat isa. I-welcome natin sila. Pwede bang i-hi natin sila? I-high five. Sabi mo, welcome kapatid. Welcome kapatid. Welcome po. Welcome po. So ano pong ginagawa natin dito? First time, ako po ay si Pastor Finny Plata. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung religion. Ang pinag-uusapan po natin ay tamang relasyon sa Panginoon. Kasi sinasabi ng religion, kami lang ang tama, kayo mali. Pag kayo ay sumapi sa amin, kami lang ang ligtas, kayo ay hindi. Kami lang ang palangit, kayo impyerno. Sinasabi ng relihiyon, pinaghihiwalay tayo ng relihiyon. Pero ang relasyon kay Jesus, ito po ang nagbubuklod sa bawat isa. Di ba? And you know, ang December po, meron po tayong 5 weeks. So meron tayong 5 declarations. At unahan ko na po itong una nating ide-declare. Ang title po ng i-share ko ay, I declare supernatural fire. I declare supernatural fire. Sabihin nga po natin, I declare supernatural fire. Sabihin mo sa katabi mo, I declare supernatural fire sa iyo. Dapat mag-apoy ang bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge you. We ask you. Ito po, ikaw po ang kailangan namin. We honor you. We love you. No works of the enemy upon this place. We love you, God. We love you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan natin si Lord. Okay po, sino po dito, taas ang kamay, let's be honest, sino po dito moody? Taas ang kamay. Moody, pabago-bagong mood. Okay, babae lang. Taas ang kamay ang lalaking moody. Huwag kayong mag-name drop. Taas ang kamay ng lalaking pabago-bago, yung hindi loyal. Taas ang kamay. Si Cedric, bagong dating. Yeah, moody. Diba, paano ba pag sinabing moody? Paano ba pag sinabing moody ay isang tao? Ngayon ay masipag, mamaya ay tinatamad na. Diba? Mamaya ay kagandang kausap, mamaya ay, wala naman akong sinasabing gayon. Mamaya ay ayos ang pulong, mamaya ay galit na agad. Mamaya ay binati mo ng good morning, tapos mamaya, galit na agad. Sino po ang ganon? May kakilala po akong ganon sa bahay namin. Ang pangalan po ay Charles Finney Alday Plata. Nag-iisa lang. Wala nang iba. Tama. Tama si Dominic. Yan. Nag-iisa lang po. Bilang isang anak ng Diyos, taas ang kamay ng anak ng Diyos. At tayo anak ng Diyos. Diba? Ako po bilang isang anak ng Diyos, kahit po ako'y pastor, ako po ay hindi perpekto. Tinatry ko po, I tried na, syempre, ako nagpipreach. O kahit naman sinong Kristiyano, sabi sa Bible, manampalataya ka, huwag kang umasa sa emosyon mo. I always try to control my emotions, lalo ng aking mood. Yung gusto kong maging masunurin sa Diyos, sa aking puso, aking kaluluwa. I want my soul. Lord, I want my soul na sumunod sa'yo. Gaya nung sinabi ni David sa kanyang kaluluwa, bless the Lord, O my soul. Para sinasabi ni David, huy, puso!
Sumunod ka sa Panginoon. Ginagawa ko po yun talaga. Pero talagang may pagkakataong ang hirap. Diba? Ang hirap o challenging, kontrolin ang iyong emotions, lalo na pag nakakayamot yung nangyari. Lalo na kapag may hindi magandang inaasahang nangyari. Lalo na kapag yung mga taong nakapalibot sa atin, ay naman na. Diba? For example po, kahapon, ako po kasi ay feeling ko medyo, this past few days, ako ay kailangan mag-flush ng toxins. Ako po ay antukin, ako po ay tamad, ako ngay magpapa-blood chem, ako po ay medyo ganon. Ay kahapon po, ako po kasi may aking cellphone ay nasira. So bumili po, wala akong sinisisi dito ha. Sabihin nyo may sinisisi ako. Bumili po ako ng LCD, praise God po sa buhay ni RJ na ikabit niya po ng ayos. Yan, gumana po ng 1 oras, tapos nasira na uli. So, sabi ko siya, papaayos ko na lang sa mall. Nagpunta po ako mall kahapon, dinala ko po yung screen, nag-expect ako, maayos kasi expert. Sa RJE, ano lang yan, kumbaga ay noob. Pero magaling po yan, kung may sira kayong cellphone, kay RJ nyo po ipaayos. Natanggap po yan ng libre. Ay, hindi pala, may bayad pala po. Kiss lang daw. Natanggap na po sa RJ ng kiss. So, na-expect ko po magagawa. Nagpunta po ako sa Robinsons, tapos nung binalikan ko, sir, hindi mapagana. Tapos yung original na screen, ibinalik, hindi rin nagana. Ay, ang mahal ng bili ko. Kasi po yung aking cellphone, imaarte. Yung Google Pixel, kakaiba pala yun, hindi kagaya ng mga normal na Android, saka iPhone, madaling ayusin. Ay, yung aking maarte. At walang LCD na nabibili sa Shopee sa Pilipinas. Galing pang China. Ay, ang mahal. Mahal na LCD. So, na-expect ko, dahil mahal ito, maganda ito. Pagkakabit, hindi nagana. Tas no sabi, yung luma na lang uling LCD. Kasi yung lumang LCD, kahit paano nagana, ay hindi rin nagana. So, malungkot ako. So, control ko emotions ko na, cellphone lang yan. Libo lang yan. Dahil libo po yung nabili ko dun sa Dahil yung ibang LCD, mga 400, 700. Pero yung akin ay libo lang yan. 5,000 lang. Hindi. 3,000 lang yan. Kaya yan. Tapos mamaya pag uwi ko, ako ay biglang nawala ng gana. Ako ay tamad na tamad. Ako ay pinipitap. Tapos sabi ko, gagawa ako ng teaching. Tapos mamaya pupunta po ako sa life group. Pag uwi ko sa bahay, sumakit ang ulo ko. Tapos pagkagising ko, lambot na lambot ako. Tapos ako ay tamad na tamad. Siguro ay naapektuhan. Pero sa isip-isip ko, cellphone lang yan. Hindi ka na naman makakapag-video, hindi ka makakapag-picture, hindi ka makakapag-chat ng ayos, pero cellphone lang yan. Pero, nawalan ako ng gana. Kahit sabihin ko sa sarili ko, okay lang yan, tunay talagang nakakawala ng gana. Diba? Sino po dito yung madaling mawala ng gana? Nasa kamay. Yung may nangyari lang na hindi maganda. Ayoko na sa iyo. Pinatawa. Anthony daw po. Ay, grabe. Yung may hindi lang magandang nagawa ang mga tao sa paligid mo, tamad na. Yung ikaw ay may narinig lang na hindi maayos, surang-sura na. Or the moment na may nabalita ka hindi maganda, ayaw mo na. Nalaman mo pinag-uusapan ka, ikaw ay walang-wala ng gana. Lalo na sa trabaho. Nalaman mo pinagchichismisan ka pala ng mga katrabaho mo, ikaw ay ayaw mo na. Siyempre, nakakawala talaga ng gana. May nakita ka hindi magandang resulta ng iyong check-up, talagang nakakawalan ka ng gana. O kaya na-disappoint ka sa inalagaan mo, na-disappoint ka sa mga resulta ng pinapanalangin mo, ayoko na mag-church. At tunay, nakaka-apekto sa atin yun. Hindi natin alam, nakaka-apekto sa atin yung mga ganong maliliit na bagay.
nasira ang cellphone, napagsabihan ng magulang, nag-away ang mag-asawa, na-correct ng leader, ng pastor, nasira ang motor, biglang nag-break, lahat yan, nakakawala ng gana sa atin. At sasabihin ko sa inyo, hindi importante yung mga yon. Kasi ito ang importante. Next nga, Jemay. What happens in us is more important than what happens to us. Ano po ibig sabihin yan? Mas importante yung nangyayari sa loob mo kaysa sa yung nangyayari sa pagkatao mo kaysa sa nangyayari sa paligid mo na nakakaapekto sa iyo. Hindi natin kayang kontrolin kung ano man ang sitwasyon, pero kaya mong kontrolin kung anong response mo sa sitwasyon na yon. Na kahit anong mangyari dyan, anong marinig mo, anong ugali ng kalabasan ng mga taong nakapaligid sa iyo, kahit anong gawin nila, hindi mo sila makokontrol, pero ang kaya mong kontrolin, at ang importante kung anong nangyayari sa puso mo. Amen po ba? At kung ano nangyayari sa isip mo, hindi ka finalo up ng life group leader mo, pumunta ka pa in church. Hindi ka napunta ng church dahil sa kanya. Napunta kang church dahil sa iyo. At dapat nating malaman kung paano ba kontrolin kung anong nandito. Kung anong dapat nating ilagay dito. Sino dito ang sawang-sawa na madali siyang maapektuhan? Na lahat ng kilos niya sa buhay ay naapektuhan siya ng mga nangyayari sa paligid niya. Walang naamin. Ulitin ko, for example, sino dito ang kaya hindi pansin niya, maganit siya sa relasyon sa Panginoon? Hindi siya umusad sa buhay. Napigilan ang kanyang pangarap, ang kanyang paglilingkod, dahil ang dinadahilan mo ay si ganon, si ganyan, yung taong yon, yung taong yan. If you are that person, aminado ka man o hindi, pansin man o hindi, madali ka maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo, may kulang sa puso natin. At ang kulang dito ay yung ating idedeklara, which is yung fire. Sabihin nyo nga, fire. Kailangan mo sa puso mo na parang isang sasakyan na kahit lubak-lubak ang kalsada, kahit yan ipatarik, kahit yan ipalusong, kahit yan iputik, kahit yan isemento, dire-diretso pa rin ang sasakyan mo. At magagawa mo lang yon kung may gasolina ang tangke mo. Ganon din sa buhay natin, makakadiretso lamang tayo kung may nag-aapoy sa puso natin. Ito sa loob ng nakaraang taon, simula January, February, hanggang ngayon, December, ang ganda ng mga preaching natin. Pero may sitwasyon na tayo ay pababa. May sitwasyon na tayo ay wala. May sitwasyon na ayaw natin muli sa church. Bakit? Kasi napupuno yung sasakyan. Nakakarinig kayo sa life group leader nyo. Nakakarinig kayo sa pastor. Napupuno yung laman ng sasakyan nyo. Ang problema, maraming laman ng sasakyan nyo, wala namang gasolina. So, hindi naabante. Let's say marami kang binili, marami kang natanggap na ayuda, nakatanggap ka ng 5 sakong bigas, nakatanggap ka ng 1 kahong dilata, bumili ka ng maraming damit sa SM. So expected mo, ay maganda ang mangyayari sa akin. Inilagay mo sa kotse mo. Pag start ng kotse mo, chik, 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 chik. Walang gasolina. Pag start ng e-bike mo, hindi naka-charge. Anong mangyayari? Wala kang mapupuntahan. Ganyan din ang kailangan mo sa buhay mo. Kailangan natin ng apoy. Para lahat ng natatanggap natin, lahat na nare-receive natin na salita ng Diyos, magkaroon ng direction. Magkaroon ng patutunguhan. At magkaroon ng pagkilos. At ang magpapaapoy sa iyo ay walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Sabihin nyo nga, salamat Holy Spirit. Kapag nakilos siya sa buhay mo, tunay,
I believe nakilos siya ngayon. May supernatural changes. Nababagong ugali, nagbabago yung habits, nagbabago mindset, nagbabagong approach mo, ang paningin mo sa buhay. May milagro. May milagro sa buhay mo. Example, pagkilos ng Lord kay Anthony, nadala niya ang kanyang mama. Mas nag-aapoy pa ang Tita Jopen kaysa kay Anthony. That is the power of the Holy Spirit. May pagkilos. Si Cedric, nag-preach nung Friday dito, dapat pumunta kayo dito. Pagkilos yun ang banal na Espiritu. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ang kasunod. Kung makikita nyo si Cedric dati, hanggang ngayon, sobrang on fire. Alam nyo, si Pastora Jen, pinagpe-pray ko yan dati kasi siya po'y pastora. Tapos siya po ang pastor ng mga adults. Napapansin po natin for the past few years dati, talagang daming pagsubok ni Pastora. Alam nyo po, pinag-pray ko siya minsan, sinabi sa akin ng Holy Spirit, isang prophetic word, sinabi ko kay Pastora Jen, kung ano yung nararanasan mo, kailangang mangyari yan. Kailangang pagdaanan mo yan. May prophetic word from the Holy Spirit, papunta sa akin, papunta sa kanya. May apoy. At nung natanggap niyang yon, naglagablab uli. Nangyari uli. Ngayon, hindi pa yun nababago ang sitwasyon. Siguro ganun pa din. Pogi pa rin si Joshua. Yan. Ganun pa rin ang nangyari, pero nag-aapoy. At pansin nyo, halos kalahatin natin ngayon mga adults. Palakpakan naman natin ang Lord. Bakit? Kasi ng apoy. Hindi na bago ang sitwasyon, pero nag-aapoy, kumilos. Kaya kailangan mong maging on fire. Kailangan nating maging on fire. Ang puso natin ay nilalagyan ng apoy. Ang puso natin, nilalagyan siya ng matinding apoy. At ang Holy Spirit ang nagdadala ng apoy sa puso natin. Ang Holy Spirit ang magsisindi ng posporo, ang magsisindi ng lighter. Pero ang problema, kapag walang gatong ang puso natin, mag-aapoy ba? Hindi. Pag ang laman ng puso mo ay tubig, kahit anong sindi ng banal na Espiritu dyan, mag-aapoy ba? Hindi. Kailangan lagyan ng gatong. Sinabi nga po sa Luke 12 verse 35, sabi doon, be dressed for service and keep your lamps burning. Sabihin mo sa dalawang tao, keep your lamps burning. Ibig sabihin mo, lagi, sabi ni Jesus, utos ni Jesus sa atin, lagi ka mag-apoy. Mahalaga na lagi ka nag-aaboy. Mahalaga na tuloy-tuloy ang apoy. That is the command of Jesus. Keep your lamps burning. Napaka-importante nun. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha ba yung sunog. Ay ba pala, kung nag-aapoy yan. Kung hindi yan nag-aapoy, sabihin mo, mag-apoy ka. May apoy sa puso. Dapat lagi yung sunog. Taas sa kamay ng laging sunog sa Panginoon. Amen, Kai. Lagi yung sunog. Amen. Alam niyo po, napaka-importante ng apoy. Sino po dito ang mataas ang grade sa science? Yan. Taas po ang kamay yung mga engineers dito. Yan. Taas ang kamay ng mga engineers. Yan. Taas ang kamay ng mga STEM. Yan. Kami po lagi namin pinag-aaralan all about fuel, about thermodynamics. So it means mahalaga ang fire, mahalaga ang apoy. At maraming nadadala ang heat. I will share some things about fire. Kung bakit gusto ng Lord, lagi kang nag-aapoy. Ayaw ng Lord, maligamgam ka. Ayaw ng Lord, malamig ka. Gusto ng Lord, lagi kang nag-aapoy. At makikita yan sa mukha mo. Kung ikaw ay laging nakaganto lang, ikaw ay malamig. Pag ikaw'y laging nakahibi, kulang ka sa apoy. Tingnan mo nga yung katabi mo, makikita sa umis yan. Diba? Makikita sa ngiti yan. Kasi number 1, fire brings heat. Sabihin nyo nga, fire brings heat.
Pag may fire ka, it brings warmth sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pag nag-aapoy ka, yung mga taong nakapaligid sa'yo, nawawala ang lamig. Sila ay, alam mo yung warm ka sa kanila, alam mo yung ano ka, yung parang ang sarap makasama ng taong ito. Di ba pag malamig, ayaw natin sa malamig. Yung gusto lang natin makapunta ng snow, pero tell me. Pero sa tunay, pag ikaw ay nasa snow, tas kulang ka ng air maps, ng gloves, tas kulang ng 4 na layer dapat ang patong mo, ikay maninigas. At kapag may nanigas, napuputol. Pero pag ikaw ay nag-aapoy, parang ang sarap kasama, di ba? Lalo pag nilalamig ka, parang ang sarap, may kahag. Kaya kaninang umaga, ako po yung mahal, pahag naman ako. Ganyan. Hindi naman, ayan ihag din. Mahal, pahag naman ako. Dahil ang sarap, di ba, pag nilalamig ka, ang sarap na may kahag. Sino po dito may kahag? Sino po walang kahag? Cedric, wala kang kahag? Wala daw dito. Alam niyo po si Pastora Rocky, ako'y blessed na blessed sa asawa kong yan. Sobrang on fire po niyan. Ayan po ay nakapag-start ng bagong gawain kahapon. Palakpakan naman natin ng Lord. Kasi po lumapit po yung magulang ni Charles. Gusto po magtayo ng life group sa kanila. Ano ang barangay niyo, Charles? Upa. Ang ina-expect ko, ay gusto po namin magtayo ng bagong life group. Hanapin ko si Pastor Fini. Ay si Pastora Rocky ang hinanap. Di ba? Warmth. Iba kasi yung warmth ni Pastora Rocky. Di ba? Iba yung kapag may warmth ka, gusto mo laging makasama, gusto mo laging makausap. Pero pag yung tao yun napaka-cold, lalo na pag nag-reply, cold mag-reply, di kayo nakakatamad, parang sarap batuhin ng cellphone. Pero pag yan inapaka-warmth yung, I miss you. Miss you too. May emoji pa. Tara, kain tayo. Yun. Saan? McDo, libre kita. Ang sarap. Napaka-warm naman. Pero pag yung kachat mo ay cold, kumain ka na, tagal mag-reply, pero kita mo sinin. Di ba nakakaiyamot? Iba pag nag-aapoy ka. Pag nag-aapoy ka, it brings heat. Pangalawa, fire brings light. Pag nag-aapoy ka, maliwanag ka. At pag ikaw ay maliwanag, ibig sabihin, habulin ka. Kasi liwanag ka eh. Pag habulin ka, kusang nalapit ang tao sa iyo. Pag maliwanag ka, pupuntahan ka mismo ng tao. Sino po dito ang naligaw na sa gubat sa gabi? Wala pa, no? Ako po dati naligaw na. Ang panaginip ko nga kagabi, naligaw ako sa gubat sa gabi. Nakakatakot ganun, di ba? Pero pag ikaw ay madilim, di ka kusa kang maghahanap ng liwanag at pupunta ka doon, di ba? Kung saan may liwanag, pupunta ka. Pag ikaw ay nag-aapoy, maliwanag ka, lapitin ka ng tao. Kusang pupunta ang tao sa iyo para makasama ka, para magpa-pray sa'yo, para ilibre ka. Di ba? Ganon ang isang taong nag-aapoy, may liwanag sa kanya. Yung mga taong naliligaw ang landas, kusang lalapit sa iyo. Yung mga taong nangangailangan, dahil nag-aapoy ka, kusa silang magpapa-pray sa iyo. Pag walang nalapit sa iyo, ibig sabihin, kulang ka sa apoy. Pag walang masyadong nalapit sa iyo, hindi ka nag-aapoy. Okay lang ba na hindi ka nag-aapoy? Tanungin mo katabi mo, okay lang ba na hindi ka nag-aapoy? Di ba hindi okay? Ang sarap kaya na lapitin ka ng tao. Tingnan mo yung isa mong katabi, maliwanag ba mukha niyan? Tingnan mo nga, maliwanag ba mukha niya no oily lang? Pag nagliliwanag ang mukha niyan, ibig sabihin, nag-aapoy yan. Diba? Ang isang, pag tayo ay sa gabi, nagsindi tayo ng ilaw, maraming gamo-gamo, maraming insektong nalapit. Ganun din, kapag nag-aapoy ka, maliwanag ka, lalapit ang tao sa iyo. Number 3, fire purges. Sabi nyo nga, fire purges. Nanunupok ang apoy. At dapat ikaw na nag-aapoy ay nanununtok, ay nanunupok. Hindi nanununtok. Ang isang nag-aapoy ay nanunupok.
lobat na to. Ang dapat, nanunupok yang apoy na nasa iyo, hindi yang amoy ng kilikili mo. Ang dapat tumitira ng hindi magaganda sa buhay mo ay yung apoy na nasa puso mo. Alam mo, kapag may apoy ka, kahit may pagsubok ka, may kapayapaan ka. Kusang nasusunog yung masamang emosyon na nalapit sa buhay mo. Amen! Gaya ni Jesus, pag may apoy ka, kahit sa gitna ng bagyo, may rest ka. May kapahingahan ka, nakakatulog ka. Grabe si Jesus, gitna ng bagyo, nataob ng mga bangka, tulog. Sinong gustong ganon? Kahit may pagsubok, chill lang. Relax lang. Mag-away kayo dyan. Pag-awgawan nyo yung mga lupang yan. Sige, magsiraan kayo dyan. Idamay nyo na ako. Chill lang ako. Sino gusto yung ganon? Mag-apoy ka. Amen. Pag nag-aapoy, alam nyo nga, sabi ko kahapon kay Pastora dyan, alam mo, tagal nang walang nang persecute sa akin, na-miss ko yun. Kasi yung binabasa kong book, sabi, pangako ng apoy, pangako pala ng isang disipulo ay may persecution. Pag pina-persecute ka, maging masaya ka. Sabi ko, walang nagpa-persecute sa akin. Ano gayon? Judge nyo nga ako. Wala naman nang judge dito. Wala naman. Amen. Amen. Sa gitna ng apoy, kapag nag-aapoy ka, sa gitna ng hindi maganda nangyari, G ka lang. Kahit hindi maganda yung resulta ng ine-expect natin, thank you, madam. Salamat po. Napakaano po ng ating tech. Palakpakan naman natin sa Lord sa kanila. Mamaya imi-meeting ko sila, so may idadagdag akong notes. Yan. Okay po. Alam nyo, pag nag-aapoy ka, kahit hindi maganda yung resulta ng inaasahan mo, okay lang sa'yo. Kasi alam mo na, hindi to para sa akin. May niligawan ka, hindi naging kayo, pangit siya. O kaya may na-expect kang blessing, hindi dumating. May mas magandang resulta. May matagal kang pinagpe-pray na ugali na mabago ang mga taong nakapaligid sa iyo. Okay lang na hindi sila mabago pa. Ang maganda, ikaw ang nababago. Gaya nung pinagsabi yung ating share kanina, hindi mahalaga kung anong nangyayari sa paligid mo. Ang mahalaga, ikaw ang nababago. Kung ganun pa rin sila, okay lang. Basta ikaw ang nababago. Ikaw ang pinagpapala. Ang apoy, sinusunog nito yung mga hindi dapat sa buhay mo. Kung may mga nawalang tao sa buhay mo, okay lang, hindi sila para sa'yo. Kung nalaman mo yung mga kaibigan mo, ikaw pala binabackstab, huwag mong i-backstab, i-front stab mo. Hindi, baliktad po, cut. Hindi. Kung nalaman mo yun, hayaan mo, hindi sila para sa'yo. Dito sa church, ang mga tao para sa'yo. Pag nag-aapoy ka, kusang nasusunog yung mga pangit na ugali. Kusang nasusunog yung pagka-choosy, pagka-mataray, pagka-mainitin ng ulo. Pag nag-aapoy ka, kusa kang nabait sa anak mo. Kusa kang nabait sa magulang mo. Kusa ka na lang naguhugas ng pinggan. Pag nag-aapoy ka, kusa na lang, ma, ito po, pambili ng isda. Kusa na lang yan. Pero pag hindi ka nag-aabot sa bahay nyo, ibig sabihin, nanlalamig ka. Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo ang katabi mo kung nanlalamig yan. Tapik-tapingin mo nga ang pisngi, baka matigas na. Dapat nag-aapoy ka pa po nadadala ng apoy. Gaya po ni Eric. Sasa ba si Eric yun? Si Eric, alam nyo po, ang tagal na niyan sa church. Pero nung nasa church yan, hindi yan nag-aapoy. Laging gusto dito matulog, ayaw umuwi sa kanila. Pero after ng MGR, sa biyaya ng Panginoon, nag-aapoy po yan. Tanda ko yung Holy Spirit, basta may teaching po doon, panghuling teaching, yung bababa ng Lord ang apoy. Si Eric po talagang puspos ng Holy Spirit. May spiritual na pana, namamana.
Pinapana niyan si RJ ilag ng ilag. Ang alam ko, nanibat nga din yan, tinutuhog si Uwa. Si Uwa naman. Tapos pagkatapos po ng MGR, sobrang nag-apoy. Ngayon, isang sabi lang ng Tita Gina, anak, asan ka na? Uwi ka na. Sige po. Nasunog yung mga hindi dapat na ugali. Sabihin mo sa katabi mo, mag-MGR ka. Mag-MGR ka. Number four, fire produces smoke. Kaso, kapag may apoy, diga may usok. Pag tayo'y nagsilab, halimbawa sa isang baga o kaya naglagay tayo ng mga kahoy, tapos siniliban natin, may usok. At kapag may usok, tapos sinusunog natin yung mga hindi magagandang ugali, pinapasunog natin sa Lord yung mga hindi magagandang asal, mga katamaran, mga pagiging gastador, sinusunog natin sa Panginoon, nagkakausok. At kapag may usok, may mga taong magrereklamo sa iyo. Kapag may mga sinusunog tayong hindi maganda sa atin, mabaho yung usok. At yung usok, it attracts. Nakakainganyo nyo na ibang tao para magalit sa iyo, para subukin ka, para i-persecute ka. Pag ang buhay mo'y on fire sa Lord, nag-a-attract yun ng persecution at ng opposition. Alam mo, wala namang madaling buhay di ba? Pero pag nag-on fire ka sa Lord, talagang may kokontra sa ginagawa mo. Alam ko, naranasan na natin halos lahat dito. Nag-invite tayo, tapos kung ano-ano pa sinabi sa atin, taas ang kamay yung gayon. Uy, sama ka sa church. Tapos kung ano-ano pa sinasabi sa iyo. May maghuhusga sa atin, magsasabi ng hindi totoo. At tandaan nyo, kapag may apoy, laging may bumbero. Laging may magpapaalis ng apoy sa iyo. Pero sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka madaling matupok. Lagi ka nag-aapoy. Pag may usok, i-expect mo, nandyan yung iba. Pero gaya nga kanina, kapag nag-aapoy ka, chill lang. May narinig ka hindi maganda sa iyo? Okay lang. May nagsabi ng hindi tunay sa iyo? Gigi, sabi mo yan Okay lang. May nawala sa iyo? Okay lang, hindi yan para sa akin. May mga basa. Gusto ko maranasan niyo yun. Kasi naranasan ko at hindi ko naman naranasan yun, namimiss ko nga. Pero chill lang, napag-aralan ko, chill, okay lang. Sabi mo yun Sabi nila sa akin dati, alam mo yun, si Pastor Pini, pangit naman yan Okay lang. Pogi naman ako, sabi ng asawa ko. Di ba? Sabi nila yun, si Pastor Pini, ayun naman ganto ganyan. Sabi ko, okay, sige. Sabi niyo yan Basta ako'y mapera. Chill lang. Kaysa sa ikaw may sinasabi sila, yan, si Cedric, hindi yan loyal. Si Cedric, ganito yan. Si Cedric, ayan ganito ugali. Tinatanggap ni Cedric lahat, hindi ako loyal. Yung mga tinatanggap mo, ginagawa mong rehas ng kulungan mo. Hanggang makulong ka sa sinasabi ng ibang tao. Pag may binigay sa iyo sila sa iyo, yan, si Lloyd, walang kwenta yan. Ang gawin mo, akin na nga, hindi naman tunay yan. I-front stab mo, hindi pala. Tanggapin mo lang din, okay, chill lang. Kasi ulitin ko, mahalaga, hindi mahalaga, yung sinasabi nila, ang mahalaga, kung ano yung response mo. Hindi mahalaga kung ano nangyayari sa paligid mo, ang mahalaga kung anong nangyayari sa iyo. Dahil may apoy ka, you have the power to protect your peace. Palakpakan nyo naman si Jesus. Kaya nga, number 5, our fire needs fuel. Kaya nga, araw-araw ka maglagay ng fuel, kahoy, o gatong sa altar sa puso mo. Alam mo ba ang puso mo ay altar ng banal na espiritu? Laging gustong pag-apuin niya ng Diyos. Pero,
Kapag wala yung gatong, hindi yan magliliyab. Sino po dito yung nagluluto ng gatong? Yung hindi nakagasol, ibig sabihin, yung nakuha pa ng kahoy, ng punong kahoy. Di ka po, pag tayo nagpupuno ng nagluluto po ng kahoy, pagtapos na yung lutuin, anong natitira dun sa kahoy? Abo. O sa English, ash. Natitira po yung mga abo. Tapos, gusto mo uling pag-apuyin yung abo. Pag nilagyan mo ng lighter yung abo, magliliyab gayon? Hindi. Okay, hindi mo inalis yung abo. Naglagay ka uli ng kahoy. Nilagay mo uli yung apoy. Hindi mo inalis ang abo. Nilagyan mo ng kahoy. Sinilaban mo. Mag-aapoy po ba? Opo. Pero magtatagal? Hindi. Kasi may abo pa. Nag-aapoy kayo ngayon. Dahil sa salita ng Diyos biyaya ng Diyos sa salita niya na natatanggap natin, nag-aapoy ang puso nyo ngayon. Ang tanong, baka may abo pa ng nakaraan sa puso mo. Kaya mag-aapoy ka ngayon, pero baka mamaya o bukas wala na uli ang apoy. Kasi instead na punong-puno ng gatong, punong-puno ng fuel ang puso mo, punong-puno yan ng abo ng nakaraan. Ano ba yung mga abo? Yung hindi ka pa maka-move on sa mga sakit na naranasan mo. Yung abo na ayaw mo magpabago dahil sabi mo, ito naman ako. Yung abo na ayaw umalis sa comfort zone. Yung abo ng past hurt na daladala mo pa rin ngayon, ayaw mong ipawalis. Walang turuan sa church na ito, Dominic. Yung abo na hindi, turuan tayo. Ayan. Yung abo ng mga dating asal, dating habits, na nalaman mo ay pwede pala sa church na itong gawin iyon. Na nadadala mo pa rin ngayon. Hindi ka magliliyab kapag maraming abo sa puso mo. Anong dapat gawin? Walis-walis eh. Walis-walis yung abo. Alisin lagi ang abo. O in real talk terms, mag-move on ka na. Or isa pa, gilas-gilasin naman. Gilas-gilas eh. Yan pa din. Problema mo na yan 5 years ago. Binigay uli sa'yo na Lord ang problemang yan, gayon pa rin ang response mo. Aba, gilas-gilas eh. Diba? Pasiyasat ng puso. Gaya ni David. Sabi niya sa awit, Psalms 139, sabi dun sa verse, search me, O God. Next verse nga. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you. Delikadong prayer yon. Lord, ituro mo yung Lord, parang gato, Lord, ano nasa puso ko na sala? Ano sa puso ko po, Panginoon, yung ayaw mo? Narinig sinabi, paano pag sinabi sa'yo ng Lord? Gusto mo malaman? Sige Lord, ano sa puso ko yung ayaw mo? Choosy ka kasi. Okay, Lord, ano yung mali sa puso ko? Alam mo na, gusto mo malaman? Opo, Lord. Tamad mo kasi. Okay to. Okay. And lead me along the path of everlasting life. Sa Tagalog, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako'y may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat tahaking magpakailanman. Pansinin niyo, bago sinabi yung patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman, back, wala pa tayo sa number 6. Sabi doon, bago yung prayer na patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin, sino dito ang gusto ng Lord dalhin siya dun sa mga pangarap at pangako ng Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay.
Sino dito, Lord, dalhin mo ako dun sa mga pangarap mo sa buhay ko, which is Jeremiah 29:11. Yung pangarap na ako'y pinagpala, ako po ay may malaking bahay, ako ay may gandang sakyan, may masayang pamilya, taas po ang kamay na ganon. Lahat tayo. Amen. Pero bago yon, sinabi sa verse 24, bago mangyari yon, sabi niya, tingnan nyo muna kung ako'y may masamang pag-uugali. Kaya ba nating i-pray ito sa Lord? Lord, ituro nyo sa akin yung aking sala. Lord, ano yung masama kong ugali? Pag-pray nga natin, pikit nga kayo. 20 seconds, sabihin nyo sa Lord, Lord, ano yung masama kong ugali? Ano yung masama kong ugali? Pikit. Amen. Sinabi sa inyo ng Lord? Sinabi sa inyo ng Lord? Tasa ka hindi sinabi ng Lord sa kanya? Kung hindi sinabi sa inyo ng Lord, tanong mo sa katabi mo, ano masama kong ugali? Okay, sige, sabihin. Sabihin mo kung ano masamang ugali niya. Sabihin mo rin sa kanya kung anong Alam mo, napaka marupok mo. Sige, sabihin mo. Sige, sabihin. Tita Jopen, sabihin mo nga kay Anthony. Yeah. Sabihin nyo. Hindi, sabihin nyo. Pastor Aldrin, sabihin mo kay lahat. Okay. Ano? Mamaya na lang. At kapag alam mo sa puso mo, dadaling ka na ng Lord sa lupang pangako. Pag inalis mo na yan, ako pala yung magagalitin sa aking magulang, magagalitin sa aking asawa. Lord, alisin mo na yung abo. Alisin mo yung abo. Pag pinalis mo yung abo, Lord, bigyan mo ako ng gatong. Pag nag-apoy ka, wow! Ibang klase. Kaya I declare fire sa bawat isa na wala na yung mga abo ng nakaraan sa buhay mo. Palakpakan nyo naman ang Lord. Hulban, please, hulban. And lastly, fire spreads. Ang apoy nakalat. When you catch fire on Jesus, those around you will be affected. Parang yung pinag-usapan natin last week, pag-asa, nakakahawa. Gayon din ang apoy, nakakahawa. Pag dikit na dikit ka sa taong maapoy, kakalat ng kusa yung apoy. Yung apoy na di mo pansin sa mga kasama mo ay kusa na nagbabago ang buhay nila. Kusa nilang nararanasan si Lord. Matik nang nataas ang kamay nila pag nagwo-worship sa Lord. Matik na nag-aapoy din sila. Nahahawaan mo sila kasi nag-aapoy ka. Ang apoy madaling kumalat. Kaya sa tunay yung mga life group natin, madaling kumalat. Gaya nung sa kay Patag, wala po ako nung Wednesday. Kasi po nung Wednesday, nagka-meeting po lahat ng i-ordain na reverend. Kaya wala po ako. Amen. Palapakan natin si Lord. Yee. Sabi ko sa mga leaders natin, kay Gloria, kay Dom, kay Uwa, kayong pumunta kahit wala ako. Praise God, nag-aapoy po tayo lahat kahit wala ako. Nakilos ang ating discipleship. Amen. Pumunta sila doon, tapos sabi nila, wala po si pastor, ganto ganyan. Wala po si pastor. Sabi agad nung neighbor G, walang neighbor G, asa si pastor? Ay, i-ordain po na reverend. Sabi, hindi na siya magiging pastor natin. Hindi, mapopromote lang siya pa rin po. Kasi po, nag-preach po doon ay si Dom. Ang nag-life group po doon ay si Dom. Nagsimula sa isang bahay, kumalat doon sa kabilang bahay. Yun ang apoy na kalat. Kaya pag nag-aapoy ka, kusayang nakakalat. At alam nyo po, nandun lang ako nung Wednesday, maaga naman kami natapos. Natapos kami 4:00. Pwede na akong dumiretso dito at magsimula na life group. Pero nagyakag si na Bishop, saka si Ninong Ito, yung aking mga pastor, yung aking mga mentor, lumabas tayo, kumain tayo. Gusto ko po sumama sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sobrang nag-aapoy sila. Iba yung apoy ng Diyos sa kanilang buhay. Gusto ko kasing mahawaan ako ng apoy. Nagkukusa ako na after namin kumain, sinabi ko pa kay Chairman Ito, Chairman, kape tayo, Starbucks tayo, libre ko kayo. So go.
Dahil gusto ko yung makasama, yung apoy na meron sila. Kung makikita ang church sa Maine, 1 billion pala ang halaga nun, 1 billion pesos. Yung church natin sa Rosario, mga kalahating bilyon na. Ay kung gusto kong makapagpatayo din tayo ng church dito, ay magdididikit ako sa mga ganun tao. At binebless ko sila sa mga simpleng, sige po, libre ko po kayo sa kape. May start naman ng Starbucks, makakabili na kami ng ano. At nakalat yung apoy. Nakalat yung apoy sa akin. At may realization ako noon. Ang dami kong natutunan sa kanila. What my point is, ano po yung point ko? Maglalapit ka sa mga taong may apoy. Maglalapit ka, makisama ka sa fellowship sa nag-aapoy. Kasi paglabas mo pa lang ng mundo, wiwisikan ka na para mawala ang apoy. Pero pag lagi kang nasa mga taong may apoy, iba. At pangalawa, gaya nung number 1, fire brings heat. Masarap kasama ang mga taong nag-aapoy. Kaya sa tunay, masarap kasama yung katabi mo kasi nag-aapoy yan. Masarap kasama yung mga life group leaders na yan kasi nag-aapoy yan. Masarap kasama si Ate Beth kaya maraming nasama dyan kasi nag-aapoy yan. Pero pag hindi ka nag-aapoy, nilalayuan ka ng tao. Ulitin ko, sino po dito gusto mag-apoy? Magpupunta kayo sa church. Pagbakante kayo ng Friday, mag-pray kayo. Yung mga leaders natin, kahit may work, kahit pagod na, nadiretso pa dito mag-pray. Kahit nagtitisis, nadiretso dito para mag-pray. Kasi masarap yung apoy. Masarap yung apoy. Kaya kung ako sa iyo, kung alisin mo na yung abo ng puso mo, at gatungan mo na yung puso mo. Gatungan mo na pag-aapuyin ka ng Panginoon, hindi lang ngayong araw, hindi lang ngayong linggo, hindi lang ngayong December, hindi lang ngayong 2024, kundi hanggang 2025, 2026, hanggang magpakailanman, nag-aapoy ang puso mo. Sabihin mo sa 10 tao, gatungan mo ang apoy mo. Gatungan mo ang apoy mo. Come on, declare. Palakpakan natin ang Lord, gatungan mo ang apoy. Come on. At pakalatin natin ang apoy, tumayo tayo lahat. Worship leader, please, come on. Sino gusto mag-apoy? Sino gusto maranasan yung matinding apoy ng Panginoon? Come on. Palakpakan muli natin ang Panginoon. If you want fire, just close your eyes. Hawakan mo puso mo, itaas mo ang apoy mo. O itaas mo ang kamay mo. Kung anong gusto mong act of worship. Sabihin mo, Lord, bago ako mag-apoy, alisin mo ang mga abo ng nakaraan, ng mga hurt sa puso ko. Pinapatawad ko lahat ng nakagalit ko, lahat ng nakasakit ko. Pinapatawad ko silang lahat. At Lord, pinapatawad ko rin ang aking sarili kasi mahal na mahal niyo ako. Let's sing. 1,000 generations falling down to worship, singing songs of ages to the Lamb. All who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, I declare fire. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry.
If you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing. Oh, sing a song forever and amen. And the angels cry. Holy, all creation cries. Oh, Pag-apuyin yung puso namin. you are lifted high. Holy, holy forever. Oh God, open your ears. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Oh, we declare your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above. Come on, declare and worship. You can feel the fire. You can feel the fire. All powers and positions. Your name stands above them all. Your name Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. I declare fire. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Cause your name Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, lift up your voice. Raise up your hands. And dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. All creation cries. You are lifted high. Holy, holy forever. Worship God. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Diba? I declare deklarasyong supernatural. So this is what we will declare. Amen. If kapag dineklara ko to sa pangalan ni Jesus, mangyayari at mangyayari, nangyayari at mangyayari, and it will always happen in your life. Kasi we believe fire changes, fire fuels, fire spreads, fire anoints. In the mighty name of Jesus, I declare supernatural fire sa puso ng bawat isa. And I declare yung abo ng nakaraan, nasaktan ka dahil mga may kasama kang hindi mo na nakakasama dito. Ang abo ng nakaraan ay inaalis ko sa puso ng bawat isa. And I declare future fire. I declare future fire. You can feel it in your heart.
Nag-aapoy ang puso mo. May nangyayari sa puso mo. I am declaring supernatural fire. There is vision. Lord, I am declaring vision upon everyone here. Buksan mo ang vision eyes. May makikita kayo ngayon habang nakapingit kayo. You can see the good things. You can see the promises of God. Now, in Jesus' name. Oh, I can see. May nakikita kayo. Nakikita mo. May nakikita kang maganda nangyayari sa buhay mo. Meron dito nakikitang promotion. At nung na-promote ka, yung mga hawak mo, dala-dala mo dito sa church. I can see that. Inilalagay ng Lord yun sa puso mo. Hindi mo alam mo, hindi ka ganun katalino, hindi ka ganun ka-talented, hindi ka karapat dapat, pero ipopromote ka ng Lord kasi gagamitin ka. At nakikita mo, nag-aapoy ka. Nakikita mo, ramdam mo sa puso mo, nag-aapoy ka. There is promotion in your heart right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Kung ikaw yon, tanggapin mo yon. Tanggapin mo yon. I can see fire. I can see fire. I can see ikaw, kita mo sa sarili mo, nag-aapoy ka. Pero hindi pa rin maganda yung paligid mo. Hindi ayos yung nangyayari sa bahay nyo. But ikaw, kita mo, nakapikit ka. Nakapikit ka. Or hindi ko alam kung nakamulat ka ngayon. Pero kita mo para kasi human torch, nag-aapoy ka. At dahil nag-aapoy ka, unti-unting nasusunog yung mga hindi magagandang sitwasyon sa paligid mo, sa pamilya mo. Dahil nagsisimula ang apoy sa buhay mo. At ramdam mo, yung apoy mo ngayon, yung ramdam mo na apoy na meron ka, kita mo na babago ang puso mo. At hindi mo makikakaila kasi napapaluha ka. Hindi mo makikakaila yung apoy kasi ramdam mo ang Diyos sa buhay mo. That is the supernatural fire. Come on, come on. I can see miracles. I can see sakit karamdamang nagaling. I can see sakit karamdamang nagaling. I can see financial breakthrough in your life. Magkaka-oportunidad ka para makapag-ipon. Makaka-oportunidad ka para makapagtayo ng negosyo ng pangarap mo. Pero binabago muna ng Diyos ang puso mo. That is the effect of supernatural fire. May pinapalis pa ang Lord sa puso mo na abo. Alisin mo yan. Madali lang alisin yan. Ang Holy Spirit ang tutulong sa'yo, alisin mo yan. Kaya nag-aapoy ka pero saglit lang dahil may abo. Alisin mo yung abo. Gusto mo kahoy lang yan. Gusto mo kahoy lang yan. Come on. May abo ng guilt na feeling mo nakakahiya. Feeling mo hindi ka karapat-dapat. Feeling mo ang dami mo ng pagkakamali sa Lord. Feeling mo you're not worthy. Feeling mo hanggang dito na lang ako. But I am telling you, kahit ako nawiwindang dito, I am telling you, clean slate, na parang ang puso mo ay isang bagong garapon, na bubog na parang nilinis uli ng Panginoon, na walang marka ng abo, walang marka ng sunog, kasi inayos ng Lord. Pero ngayon, paltan mo ng bagong dato, paltan mo ng bagong kahoy, at hayaan mo mag-apoy ka rin. Kasi ngayon, I am declaring, kung ikaw itong taong ito, kung ikaw ang taong ito, I am putting vision in your hearts and minds. I am putting vision in you. Kasi ito ang plano talaga ng Lord sa buhay mo. Na-delay lang, pero hinayaan ng Lord. At hindi ka hinusgahan ng Lord sa mga pagkakamali. Hindi ka hinusgahan ng Lord sa mga pagkukulang. Talagang delay lang, pero mangyayari. At mangyayari pa rin yan sa buhay mo. I declare this supernatural fire. Who wants more fire? Taas ang kamay. Taas ang Kung nakatanggap ka na, okay lang, umupo ka na. Pero kung gusto mo more, taas pa ang kamay. Taas pa ang kamay. May malaking bloke ng abo ng pain, ng hurt. Nakapagpatawad ka na,
naibigay mo na sa Lord, pero nandiyan pa din. Why? Ayaw mong bitawan eh. God wants you to give that ashes. I can see yung abong yun parang nasa isang urn, yung parang kinremate. Ibigay mo yun. Ibigay mo yun sa Lord. For you to experience your true calling, ibigay mo yung abong yun sa Lord right now. That pain, ibigay mo sa Lord. Go. Ibigay mo. The pain of the past, give it to God right now. Yes. Yes, Jesus. Thank you, God. May bagong mangyayari sa buhay mo. Bago ka pa lang dito, or hindi mo alam ang nangyayari, ba't bago nakatayo, nakataas sa kamay. Pero may kakaibang mangyayari sa buhay mo. And I am declaring, dahil sa apoy na ito, there would be financial breakthroughs upon your life right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Kung takot kang sumubok ng bagay na yon, takot kang mamuhunan, God is telling you, go. God is telling you, go. Kaya yan nasa puso mo ang Diyos ang naglagay. Alisin mo yung abo ng takot. Go. Come on, go. God will use you. Go lang. And I'm declaring supernatural fire. Supernatural fire of financial breakthrough. I am declaring supernatural fire na ngayong 2025 nag-aapoy yung tamputsyo ng bago mong sasakyan. Nang napunta ka dito sa church, dati biyahe, dati hindi ko alam ang sinasakyan mo, but God will upgrade it. God will upgrade it. Come on. I declare that this year in Jesus' name. And this is my last declaration. This is my last declaration. Kanina pa itong inilagay ng Lord sa puso natin, sa puso ko habang nagpe-preach. I don't know how it will happen. Sobrang dadami ang mananampalataya at mga leader ng church sa JA1 mataas na kahoy. At gagamitin ka. Hindi ko pa kilala yung mga yon. Nakikita ko mukha nila. Hindi ko sila kilala. Mga bagong mukha. Pero sila ang magpupuno sa lugar na ito. At marami doon sobrang apoy dahil manggagaling sa liyo. Gagamitin ka ng Lord yung apoy na nakakahawa. Gagamitin ka ng Lord. Makakahawa ka ng apoy. At yung mga taong yun sobrang mag-aapoy din. If you are that person, if you want to be that person, lift up your hands. Lift up your hands. Punong-puno ang church na ito at gagamitin ka. Kahit naulan, punong-puno ang church na ito at gagamitin ka ng Lord. Wow, I can see punong-puno ito. I can see kailangan na nating magdalawang service. I can see sobrang ka nag-aapoy. Nakakahawa ka kasi. Nakakahawa ka kasi. Lord, I'm declaring supernatural fire sa puso ng mga taong ito. Dami ko pang gusto i-declare, okay lang. Nalilito ka. Hindi mo alam ang direction mo, kaliwa o kanan. Hindi mo alam kung ano ipupursue mo. God is telling me, again, naisabi ko to dun sa FPJ, sa prayer, again, kung nalilito ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong career, o pag-aaral, ito bang negosyong ito, ganito, lugar na ito ba, o mag-i-stay, lugar na ito, o yung lugar na yon, you are in the right direction. Sadyang hinayaan ka ng Lord sa lugar na yon. Give that to God. You're in the right direction. Nakikita mo may mga taong nasa likod mo. Vision after a month, after 2 months or 3 months. May mga tao ka nasa likod. Mga lalaki o mga babae. Mga alaga mo. Hindi mo sila kilala pa. Dumami sila.
And they look up to you so much because that fire burns within you. They look up to you. Sobrang sumunod sila sa Lord dahil sa buhay mo. At ginamit ka ng Lord. Because there's fire. Kita mo yung inalagaan mo, nakapagdala. You are always on fire. For the last time, let's give God the thanks by worshiping Him. And the angels cry, Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. yes. Nakatanggap ng apoy, palakpakan ng Diyos. Come on, come on. And hug a person and say, mahal na mahal kita sa Panginoon. Come on, hug a person, hug your family. Say, God loves you. Mahal na mahal din